Good afternoon, everyone! Happy Saturday! Happy Saturday, everyone! Kumusta na po kayo? Mainit ngayon. Mainit karong adlaw. Human na ba mo og kaon? Human na ba mo og kaon? Kay kami, human na po dere. Ug kaon. Ang among sudan kay bulinaw o puso nga ginataan. Ang sarap. Grabe. Kaya ngayon ay sobrang busog ko. Nabusog talaga ako ngayong araw. So, magandang hapon, maayong hapon sa tanan. Again, this live will be available sa GA Academy next week. So, welcome. And this is our 13th episode. So, itong podcast natin ay iba-iba yung mga topic dahil nga is life and wealth podcast or wealth and life advocate. So, syempre naman, balance, diba? So, dapat hindi lang yung buhay natin umiikot sa financial, dapat sa buhay rin natin, yung mga learnings natin, di ba? Kung ano yung finifeed natin sa ating mindset, di ba? Ano yung mga lifestyle natin, so dapat balance. Kaya, Life and Wealth podcast talaga ito. So, welcome and good afternoon. Happy Saturday and this is our 13th episode. Grabe, 13. So, hindi inaasahan na makakarating tayo sa episode na to. Dahil bago ko pa to nasimulan, grabe iniisip ko kung kaya ko bang gawin. Hi, good afternoon. Mayong hapon, Ma'am Jane. Welcome sa atong live karon. So, dyan lang kayo guys. Sana wag kayong umalis dahil alam ko kailangan natin matuto about financial planning, 'di ba? So, mabuti nga to na free lang. Because I am not a selfish person, so I like to share what I have to the people para pantay-pantay tayong lahat, 'di ba? So, free lang tong episode natin ngayon. Hindi ako paid dito. Wala akong bayad dito na nakukuha. Pero gusto ko i-share yung aking idea and information na meron ako. Dahil mas maganda yung nagtutulungan tayo para tayong lahat ay umangat. So, pasensya na kayo guys, nagtatagalog talaga ako kasi minsan nahihirapan ako magbisaya kasi hindi ako Bisaya eh. So, ayan, magandang hapon. So, tayo'y magsisimula na at yun nga, ang ating topic is the secret to be financially secured. So, yung mga ginagamit ng mga expert na financial planning. So, kung paano nila sinimulan yung kanilang pagmamanage, personal finances. So, paano ba sila nag-start? So, ngayon, magsisimula na tayo. Thank you. So, the secret to be financially secured, of course, number one, first, grabe. So, by the way, ayan, dalawa yung camera natin dito sa front kasi live on Facebook at naka-record din tayo para sa Wednesday na mapapanood sa YouTube ng GA Academy. So, first is income. So, talagang kailangan natin ng income. Hindi natin mabibuild yung ating goals, yung ating mga dreams, kapag walang income. So,
Ayon, kapag may income tayo, dapat halagaan natin, i-value natin yung income natin. So, depende sa'yo kung paano ka nagkaroon ng income, depende sa'yo kung ano yung source of income mo. Pero, dapat, kailangan mo i-priority yung future mo. So, hindi tayo maka-build ng goals natin kapag walang income. So, siguro naman, ayaw naman natin na aasa na lang tayo sa mga magulang or sa family or sino ba yung mga tao na inaasahan natin. Meron din silang sariling buhay, meron din silang sariling future na kailangan i-build. Kaya sa bawat pamilya, kailangan talaga na bawat family member ay magkaroon ng income at magkaroon ng kaalaman how to manage their personal finances. Dahil yun ang mahalaga sa bawat pamilya, dahil para lahat tayo masaya, dahil hindi lang yung family natin ang makikinabang, lahat ng community natin makikinabang kasi 'di ba pag may income tayo nagbabayad tayo ng taxes, 'di ba? So yung taxes malaking ambag na yon para sa bansa natin, para sa mga tao na mas nangangailangan ng tulong, 'di ba? Kaya kailangan magkaroon tayo ng income para masustain natin yung everyday na pangangailangan natin, yung mga kakainin natin at kakainin natin in the future. Paano na kung wala na tayong work, hindi na tayo makapag trabaho sa company? Dahil alam nyo, ready or not, kapag isa kang empleyado sa isang company, ready or not, may savings ka o wala, may ipon ka o wala, once na nasa age na yung empleyado ay kailangan ng umalis dahil meron nang naghihintay na kapalit. 'Di ba? Alam nyo naman, yung retirement age ng Filipino, 'di ba? 60 to 65. So ayun, ready or not, magre-resign talaga, magre-retire talaga. That's why hindi natin control yung situation, hindi natin control yung ating edad, hindi natin control yung company na para magkaroon tayo ng magandang future dahil sa ating income. So, nasa atin mismo, nasa mindset natin mismo at sariling desisyon kung paano natin mapaghandaan yung ating future. So, dapat unang-una pa lang, dapat may income. Pangalawa, of course, lalong-lalo na kung ikaw ay isang pamilyado, maraming umaasa na family, isa kang breadwinner, of course, kailangan ng additional income. Siguro okay lang kung isa ka lang, dalawa lang kayo. Pero kung marami na, umaasa sa'yo, umaasa sa atin, then kailangan natin ng additional income para masustain natin yung everyday na pangangailangan para sa family. Lalong-lalo na kung matanda na yung ating mga parents, tapos mayroong mga anak na kailangan pa ng gatas, kailangan pa ng diaper. 'Di ba? Doon sa mga parents na nakikinig ngayon, 'di ba mas magastos kapag yung mga bata ay nasa maliit pa, bata pa, mas magastos. Kung sasabihin na mas magastos ang pag-aaral, mas magastos mula ng ipinagbuntis at hanggang 15 or 10 years old. 'Di ba? Meron pa yung iba na kahit 10 years old ay naggagatas pa. Imagine,
1 decade yung anak mo hindi pa kasama nung nasa tiyan mo, simula nung lumabas siya sa iyo as a mother, decade talaga. So magkano yung gagastusin mo dyan? Araw-araw, diaper, araw-araw, gatas, magdadamit, kakain. Minsan nga yung ibang mga bata pumipili, hindi kumakain ng gulay, 'di ba? So ikaw naman na parents, dahil gusto mo yung anak mo na healthy, kumain, mabusog, so gagawin mo yung lahat para makakain yung anak mo dahil para hindi magkasakit. Ngayon, paano na kung yung parents mo ay knock on wood, nagkasakit sila or matanda na or disabled na sila? Magiging problem na yon. Lalong-lalo na kung hindi ka nakapag-prepare. Lalong-lalo na kung yung parents mo ay hindi nakapag-prepare para sa retirement nila, 'di ba? Halos ngayon kadalasan yung mga parents hindi na naghahanda para sa kinabukasan dahil yung pera nila ay yun nga ginagastos sa mga anak hanggang nakapagtapos, nakapagtayo ng bahay. Pero yung future needs like medical, maintenance, for check-ups, pagkain, so hindi na paghandaan. Ang mangyayari, of course, ngayon dahil pinaaral ka nung magulang mo, ngayon magiging responsibility mo siya na alagaan, lalong-lalo na kung matanda na, hindi na kaya. So kapag hindi sila nakapag-prepare, so sabay-sabay yung responsibility mo. So may anak ka, may parents ka na alagaan, lalo na kung meron ka pang kapatid na umaasa sa'yo, di ba? Ang bigat-bigat. Yung isa ka lang, isang tao ka lang, pero ang dami mong karga. Kaya, habang may income, dapat isipin yung future na pangangailangan. Kasi, hindi natin alam yung sinasabi ng iba na YOLO, you only live once. Yes, we only live once. That's why, wag na natin sayangin yung oras, yung time, at yung income na meron tayo. Dahil we only live once, at we only young once, we only die once. So, lahat noon hindi na may babalik. Diba? Dahil nga yung buhay natin ay hindi tayo habang buhay mabubuhay. Dahil darating din yung araw na aalis tayo dito sa mundo. Kaya, wag natin sayangin yung mga araw na nandito tayo sa mundo. Kailangan ng additional income, lalong-lalo na kung ikaw ay isang breadwinner, may family, at maraming dependents. So, you need additional income. Ang pangatlo, emergency fund. Ang emergency fund na dapat 3 months to 6 months yung total. Halimbawa, yung monthly mo is 20,000. Yung expenses mo every month. So, meaning, kailangan mo ng 60 to 120,000. At yun, ang gagamitin mo para sa emergency fund. Yung emergency fund, yan yung gagamitin mo kapag temporary kang nagkasakit, temporary kang hindi nakapagtrabaho, temporary nag-close yung company, temporary nag-close yung business mo. So, yung 60 or 120,000, yun yung gagamitin mo habang nasa bahay ka lang. So, yun yung kakainin, pagpapaayos ng bahay, o kaya ibabayad ng bills. So, emergency fund ay hindi yan pwedeng pang shopping, hindi yan pwede pang Lazada, hindi yan pwedeng pang travel. Dahil ang emergency fund mo ay gagamitin mo lang yan para sa bahay mo.
or mga repairs kapag temporary nawalan ka ng income. Dahil yun yung backup mo. Yung backup mo is emergency fund. Kaya ikaw, nanonood ngayon, habang kumikita ka, magtabi ka for the emergency fund. So actually, merong formula na ginagamit talaga ang mga expert. So 50, 30, 20 rules. So yung 50 ay napupunta, yung salary ha, yung salary. Halimbawa, yung salary mo. Yung 50% ng salary mo ay mapupunta doon sa mga expenses mo sa bahay. Yung 30% ng iyong salary ay mapupunta sa iyong mga travel o kaya mga dine out, mga bonding with family, shopping. So, 'di ba? Nag-i-enjoy ka pa rin dahil mayroon kang 30% na pang lifestyle mo. So, yung 20%, yun na naman ay para sa investment mo. So, ano yung investment mo? Insurance o kaya property. Ano pa yung mga ibang investment mo? So, yung 20% doon mapupunta sa investment mo. Nag-i-enjoy ka pa rin. Nag-i-enjoy ka sa income mo dahil kailangan mo lang i-divide into 3. So, 50% for your everyday needs, 30% for your lifestyle, and 20% for the investment. Eh, sabi nga nila, aanhin daw yung pag-iipon kung hindi ka naman mag-i-enjoy. Nandoon yung 50-30 rules eh. So, kailangan mo lang i-follow para hindi mo kailangan magtipid, hindi mo kailangan na i-diet yung sarili mo. As long as na i-follow mo yung 50-30-20 rules. Yung 30 rules ay for your enjoyment, for your lifestyle. 'Di ba? So walang habang kumikita ka, nagkaroon ka ng income, nagtatrabaho ka, nag-i-enjoy ka dahil meron kang budget for your lifestyle at meron ka ring 20% na budget for your future needs. Yung mga pangangailangan mo in the future. So investment, insurance, or property investment. So, yun yung kailangan mo. Bakit kailangan mo magtabi ng 20%? Para masustain mo yung pangangailangan mo ngayon at yung lifestyle mo. Kaya kailangan mo magkaroon ng 20% for your investment para masustain yung pang-araw-araw na pangangailangan mo. 'Di ba? So, para ma-enjoy, yun yung totoo na mag-i-enjoy ka. Hindi yung nag-i-enjoy ka ngayon, pero bukas, in the future, hindi ka mag-i-enjoy dahil wala kang naitabi. Yung right way na to enjoy life, to enjoy your income, is you have to prepare. You have to manage na gamitin yung 50, 30, 20 rules para ma-enjoy mo yung kita mo. Diba? So, ayun yung kailangan mong gamitin na to create emergency fund. 'Di ba? Parang malamig ah. So, of course, pang-apat, get insured. Get insured. Get insurance. 'Di ba? Kasi hindi mo pwedeng sabihin na nag-iipon ka pero hindi mo alam kung anong purpose ng pag-iipon mo. So, yung iba, nag-iipon pero hindi alam kung anong para saan yung ipon na yon. So, para sa'yo, you have to get insurance. Yung insurance na yon ay kung ilagay mo sa company, insurance company, yun ang, yung money mo ay
Yung iba doon ay mapupunta sa insurance mo at yung iba ay mapupunta sa investment. So, 'di ba? Pero kung yung money mo ay iniipon mo lang, nilalagay mo lang sa cabinet, doon sa coin, ano ba yung lalagyan ng mga coins, lalong-lalo na kapag paper, anong mangyayari doon sa pera mo? Iba ka anayin, baka mabasa kapag biglang bumaha. O, di ba? Pero pag ilagay mo naman sa bank, hindi yun naman tutubo. Maliit lang yung tubo. Siguro 1.25% lang yung kikitain. Pero pag sa insurance mo ilagay, yung money mo ay maaring magkaroon ng return ng 4 to 8%. O, di ba? I-compare mo doon sa bank na 1.25% lang. Pero pag sa insurance, meron silang return na 4%, 8 to 10%. O, di ba? Ang ganda. So, habang kumikita mo, nilalaanan mo yung insurance mo. Dahil yung insurance mo, gagamitin mo kapag mawalan ka ng trabaho, 'di ba? Para sa mga major events, para sa mga major expenses. Alam mo yung major expenses natin? Pagkain, bills, yun, yung mga major expenses natin. Medical, 'di ba? Kaya dapat yung mga major events, mga sickness dapat pinaghandaan. Ayun, ang sa pamamagitan ng pagkuha ng life insurance. Guys, huwag kayong matakot na kumuha ng life insurance dahil yung insurance dito sa Pilipinas ay may nag-handle na government dyan. Ayan yung insurance commission. So, under government ang insurance. Lahat naman ng insurance ay legit naman talaga. So, depende lang sa inyo kung saan kayo napunta. So, minsan, kailangan nyo talaga mag-research. Kung kayo ay mag-iipon or kukuha ng insurance, dapat suriin nyo yung company at yung advisor na makakausap nyo. O, di ba? So, dapat doon kayo sa legit. Yung aalagaan kayo for life. Di ba? So, yung money mo para sa yung retirement o kaya para sa iyong illness ay pwede mong ilagay sa insurance company dahil meron namang return na 4, 8 to 10%. So hindi sayang, 'di ba? Kaysa kung ilagay mo lang sa cabinet, kakainin ng daga or ano ba yung mga insect na kakain. Oh, may napanood akong video. Yung laman ng bank niya, piggy bank ba? Yung jar, ano ba yung jar or gallon ba yun? Mga paper ng 100 or 1,000 yung nilalagay niya. Ngayon, pagbukas niya, wala na. Inanay na yung sirang-sira na yung mga papel ng pera. So, ayan, umiiyak na lang siya. So, hindi secured. Hindi safety. So, kaya kung mag-ipon ka, mag-invest ka, dapat yung safety ang inuuna mo. Isipin, kung ito ba ay magkakaroon ng return in the future, ito ba ay mapapakinabangan mo, hindi masisira, hindi maapektuhan ng mga bad calamity, 'di ba? Ng mga disaster, 'di ba? So, alam nyo, yung disaster ng life is yung magkaroon ng sickness. Magkaroon ng sickness. Alam natin na maaari tayong magkasakit, pero hindi natin alam kung kailan. Kaya, dapat ay mapaghandaan.
kumuha ka ng life insurance. Dahil yung life insurance ay mapapakinabangan mo kung magkaroon ka ng knock on wood, accident, magkasakit ka, pwede mo magamit. Pero, swerte ka kapag hindi mo yun magamit for disability, for sickness. Dahil, pwede mong kunin yung buo. Makukuha mo ng buo yung maturity benefit or living benefit. So, walang tapon. Hindi mawawala yung pera mo. Secured na secured. Kaya nga, insured eh. Di business. So, depende sa'yo kung gusto mo gusto mo maging boss. If you want to be your own boss, then you can do it. You can start. Kung napapagod ka na maging empleyado, then you can start. Meron namang mga insurance dyan na 7 years to pay, tapos ika 8 years, tatanggap ka na. Tatanggap ka na every 2 years. So, maganda yon for business. Kasi imagine, kung nag-start ka ngayon ng work, tapos 7 years ka na sa company, tapos kung gusto mo na mag-resign, pwede mo na makuha yung nilagay mo sa investment mo na insurance. Yung insurance guys, hindi yan liability. Isa na asset yan. Asset meaning investment. Yung liability, yun yung bahay mo. Yung tinitirahan mo ngayon na wala kang kinikita dyan. Dahil yung liability ay kumakain ng pera at yung asset, yun yung nagbibigay sa'yo ng money. Yung pumapasok sa'yo yung money. Huwag kang manghinayang na magtabi. Kumuha ng insurance dahil in the future, ikaw naman ang makikinabang yan eh. Yung family mo naman ang magiging beneficiary, hindi naman yung advisor, di ba? So, business talaga. Kung kailangan mo nang mag-business, pagod ka na maging empleyado, then the day na mayroon kang income, kailangan mo nang magtabi. So, yun nga, you have to use the 50, 30, 20 rules. So, gamitin mo, yung 50% ay para sa pang-araw-araw ninyo, yung 30% ay para sa mga bonding ninyo, panglabas, pang-travel, yung 20% ay para sa investment mo. So, yun yung investment mo. Kung gusto mo magtayo ng business in the future, o kaya insurance, or property. So, yun, depende sa'yo kung paano mo siya pagkasyahin. Yun talaga ang mahalaga. So, of course, pang-anim, property. So, yung property, alam naman natin na sa ating mga Filipino ay mahilig tayo sa mga property. Pero, wag na wag kang mag-invest or kukuha ng property kapag hindi ka prepared. Kapag wala kang sapat na pera. Kasi, kapag hindi mo napaghandaan yung emergency fund mo, hindi mo napaghandaan yung insurance mo or critical illness mo, naguna ka nag-invest sa property. So, anong mangyayari doon sa property mo? Mapipilitan ka ibenta ng mura. Kasi nga, emergency. Nagkasakit ka. So, ang mangyayari, yung value ng property mo, 2 million, ngayon, nagkasakit bigla, mapipilitan ka ibenta ng 500,000 na lang. Kasi nga, emergency. Nagmamadali ka dahil nakasalalay doon sa pera na yon yung buhay ng tao. So, paano? Yung question, paano kapag hindi mabenta? Walang bumili. Alam naman natin ang property ay hindi yan liquid. Hindi gaya ng insurance na
magkasakit, kahit anong mangyari, makukuha agad. Kahit 1 day lang, 2 days lang, makukuha agad. Mawi-withdraw mo agad. Pero, pag sa property, kailangan mo maghintay. Minsan nga, yung iba, ilang taon ang aabutin bago mabenta. So, paano na yung buhay ng tao? Wala na. Oh, di ba? So, hindi na ma-rescue yung buhay ng tao. Kaya, dapat, yun talaga ang proper way of financial planning. How to be financially secure. You have to start from your income, additional income, kapag ikaw ay maraming dependents, create emergency fund, get insured, business, before you get property. Para ma-enjoy mo naman yung property mo na matagal mo nang pinangarap. 'Di ba? So, halagaan mo yung property mo. Get insured, get emergency fund before you get the property. 'Di ba? So, i-insure mo yung sarili mo. Proteksyonan mo yung sarili mo para hindi yung mga pinaghirapan mo ma-enjoy mo for life. Hindi yung nag-i-enjoy ka ngayon pero bukas in the next year wala na. 'Di ba? Mas maganda yung masaya tayo, 'di ba? Pang-pito, get financial advisor. So, yun yung pang-last natin. Get financial advisor. Para matulungan ka, para ma-assist ka kung ano yung proper way of managing the personal finances. Guys, lahat tayo may income, may pera, pero ay hindi marunong mag-manage. Walang idea kung alin yung priority. Hindi naiisip yung future. Pero lahat may income, lahat may pera. Yun lang, ang problem dito ay hindi marunong mag-manage personal finances. 'Di ba? Makikita mo yung ibang tao, ang yaman-yaman ngayon. Tapos in the next year, ayun, biglang bumagsak. Biglang humihingi ng fund. Nung nagkasakit na, bigla na lang nagpapadonate. 'Di ba? So, mas maganda, maliit man yung kita mo o malaki, kailangan mo mag-hire or kumuha ng financial advisor para matulungan ka kung paano mo i-manage yung pera mo, yung income mo. Alam niyo, kung merong doktor sa ating health, kung kailangan natin magpa-check up, yung finances natin, dapat ganun din. So, yung mga advisor natin, yun yung mga doktor para sa mga finances natin. So, kailangan yung mag-consult sa mga financial advisor kung ano yung tamang paano mag-start para sa mga goals. So, yun. Kung kailangan mo ng doktor for your health, then we need also a doctor for our wealth. 'Di ba? So, ganun yun. How to be financially secured. So, the secret is get income, additional income, kung ikaw ay breadwinners or pamilyado na. At pangatlo, create emergency fund. At pang-apat, get insured. At pang-lima, of course, kung gusto mo maging boss, kung ayaw mo na maging empleyado, then depende kung ano yung goals mo doon sa insurance mo, then pwede mo yun kunin para sa yung business kung gusto mo magtayo. At pang-anim, property. So, of course, huwag ka munang kumuha ng property kung wala kang emergency fund, wala kang insurance, 'di ba? Para hindi masayang yung property mo. And then, pang-pito, kumuha ka ng financial advisor. 'Di ba? Para yung mga goals mo every year
let's say every year, every 5 years, meron kang na-accomplish na goals. Yun naman talaga ang dapat, di ba? So, para ma-enjoy natin yung pinaghirapan natin guys na income, kaya alagaan mo. Magtabi ka. Kumuha ka ng emergency fund. Kumuha ka ng insurance. Kumuha ka ng... Yung insurance, maraming purpose dyan. Depende sa'yo kung ano yung purpose mo. Kung gusto mong magkaroon ng business in the future, then merong mga short term, like 7 years lang. 7 years mo lang mag-deposit. Diba? Tapos, meron pa siyang insurance na 20 years. O, diba? At kung gusto mo naman, meron din naman para sa critical illness. O, meron din para sa retirement. At walang tapon yun dahil meron siyang maturity benefit. So, hindi sayang. Hindi sayang. Walang tapon talaga sa insurance. Pero bago kumuha ng insurance, dapat may income ka, may emergency fund ka na, at ayun, para sa financially secured ka talaga. Yun naman talaga ang kailangan. Kasi hindi naman yung ngayon nag-i-enjoy tayo, may income, pero in the future, magkaroon ng emergency, magkaroon ng mga hindi inasahang pangyayari. So, ang ending, walang naitabi, walang mahuhugot, walang madudukot, di ba? So, mas maganda yung prepare tayo. At dito tayo nagtatapos. Dito nagtatapos ang episode na to. At magkita-kita ulit tayo sa susunod na Saturday. Okay? Thank you. Thank you so much guys sa inyong pagsama sa akin sa episode na to. Thank you. Thank you. Happy weekend!